Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3271. Natigilan ng mahabang panahon si Lolita kaya hindi na nito nagawa pang ayusin ang kanyang isip. Sa loob ng isang iglap ay nagawa ng nilalay na si Daryl na makipagkaibigan si Mr. Cunningham, masyado itong kagulat-gulat. Hindi naman napigil ang mapatitig ni Lolita kay Daryl sa sobrang gulat, dito na biglang kumalma ang naiinis niyang dibdib kay Daryl. Kasabay nito ang pagsama ng mukha ni Grady, nagawang makipagkaibigan ni Daryl kay Mr. Cunningham. Paano niya magawang makakuha ng ganitong klase ng pagrespeto kay Mr. Cunningham? Napagkamalan siyang ibang tao ni Mr. Cunningham kaya niya nagawa itong gawing kaibigan para mawala ang kahihiyan na kanyang nararamdaman. Sigurado ako na ito ang rason ni Mr. Cunningham para makipagkaibigan kay Daryl, isip ni Grady habang nagpapakita muli ang isang ngiti sa kanyang mukha. Hoy nakikitirang manugang, umalis ka na kung ako sayo, nakainom ka na rin naman ng wine. Marami pa kaming dapat pag-usapan na wala sa interes mo, sinabi ni Grady kay Daryl. Hayop talaga ito, bahagyang tumawa si Daryl habang tinitingnan niya si Grady pero hindi pa rin niya pinansin sa huli ang mga sinabi nito. Agad na nagbago ang mukha ng nagalit na si Cunningham habang binibigyan nito ng isang matalim na tingin si Grady. Buwisit wala na yata sa kanyang sarili ang anak ng pamilya McLaren. Si Mr. Daryl ay isa sa kaibigan ni Olena kaya hinding-hindi ko siya magagawang bastyusan, ang lakas loob nitong insultuhan si Daryl sa harap ko . At pagkatapos ay nakita niya ang tahimik na si Daryl, nakaramdam ng guilty si Grady kaya muli itong sumigaw ng, hindi ka ba nakakaintindi ng salita rito, bilisan mo na. Slap sa sobrang galit ay biglang itinaas ni Cunningham ang kanyang kamay para sampilan ng malakas sa mukha si Grady. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa sampal na yun kaya agad na napasigaw si Grady habang bumabagsak ito sa lupa ng malakas. Agad namang huminga ng malamig ang lahat sa kanilang paligid. Hinawakan ni Grady ang kanyang mukha habang natitigilan sa ginawang pagsampal ni Cunningham. Mr. Cunningham, ano po ang problema? Naging bastos ka sa kaibigan ko Grady, iniisip mo bang wala ako sa harapan mo ng lalamig na sermon ni Cunningham? At pagkatapos ay bigla itong tumakbo papunta kay Grady para pagsisipain ito ng malakas. Natigilan ng husto rito si Grady, walang tigil siyang nagpagulong-gulong habang sinisipa ni Cunningham. Maging ang mga tao sa paligid ay natigilan sa kanilang nakita, hindi nagtagal ay hindi na natiis pa ng ilan sa mga bisita ang kanilang nakikita kaya agad na silang umabante para pakalmehin ang dalawa. Huwag po kayong masiyadong magpadala sa inyong emosyon Mr. Cunningham, kumalma po kayo. Pero hindi pa rin nagawang pakinggan ni Cunningham ang mga tao. Manahimik kayong lahat, kaibigan ko si Mr. Daryl, kaya ang anumang klase ng pangbabastos sa kanya ay para na ring pangbabastos sa akin. Sigaw ni Cunningham habang tumitingin sa kanyang paligid, tumingin naman sa isa't isa ang lahat at hindi na nagsalita pa nang marinig nila iyon. Dito na sumigaw si Grady ng, nagkamali po ako Mr. Cunningham, nagkamali po ako, hindi ko na po ito uulitin. Gusto niyang umiyak pero walang luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na bubugbugin siya ni Cunningham dahil sa isang tao na kakikilala lang nito. Hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon Mr. Grady, dumidepende ka sa iyong background bilang anak ng pamilya McLaren kaya nagawa mong maliitin ang ibang tao. Dahil dito ay nagawa mo ring bastyusan ang kaibigan ko sa harap ng lahat. Kaya naniniwala ako na hindi na kailangan pang makipag-cooperate sa iyong pamilya ng aking wine refinery, sanggal ni Cunningham. Dito na niya ikinaway ang kanyang kamay habang sinasabi na, halika rito at itapon ang isang tao sa labas. Ano agad na nang inig ang dibdib ni Grady habang natitigilan at paralisadong nakaupo sa lupa. Hindi nagtagal ay agad na lumapit ang ilang mga tagapaglingkod para buhatin ng sapilitan si Grady. Natigilan ng husto ang lahat sa nangyari habang nabablangko at hindi makapagsalitang tumingin ang mga ito kay Daryl. Pinutol ni Cunningham ang kanyang partnership sa pamilya McLaren nang dahil sa nakikitirang manugang na ito. Agad na natahimik ang buong hall sa mga sandaling yun. Kabanata 3272. Kaibigan dito na pilit ngumiti si Cunningham habang humihingi ng tawad kay Daryl,
Pasensya ka na, ito ang unang beses mong umattend ng idinaraos kong private banquet pero nagawa ka pa ring hamakin ng basurang yun. Huwag kang mag-alala dahil pinaalis ko na rito si Grady. Ano, natigilan ang lahat ng marinig nila yon? Ano ang nangyayari? Masyadong naging magalang ang kagalang-galang na si Mr. Cunningham kay Daryl, hindi ba't ngayon lang sila nagkakilala? Ano ba ang mayroon sa nakikitirang manugang na ito para magpakumbaba si Mr. Cunningham? Maging si Lolita ay natigilan sa kanyang nakita. Nag-alala siya ng husto kanina sa takot na baka paalisin ni Cunningham si Daryl nang kastiguhin ito ni Grady. Siguradong mapupuno ng kahihiyan ang pamilya Damien sa sandaling mangyari ito, pero hindi niya inaasahang magiging kabaligtaran ng kanyang ipinag-aalala ang mga nangyari. Si Grady ang pinaalis habang si Daryl naman ang itinuturing na kagalang-galang na bisita ni Cunningham, nakakasurpresa. Gulat na gulat si Lolita sa mga sandaling ito, ngumiti naman si Daryl nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Kaibigan agad na ninerbiyos at nagsalita si Cunningham nang hindi magsalita si Daryl, mayroong bang kahit anong bagay sa banquet na hindi ka magustuhan? Kaibigan ni Olena ang taong ito kaya siguradong masisira ang buhay ko sa sandaling mabastos ko siya ngayon. Ngumiti naman si Daryl habang sinasabi na, hindi mo na kailangan pang maging ganito kagalang sa akin, Mr. Cunningham. Sinasamahan ko lang ang asawa ko sa banquet, nakahinga na rin ako ng maluwang ngayong wala na ang nakakairitang peste na yun. Pagkatapos niyang magsalita, ngumiti naman si Daryl kay Lolita bago sabihin, babalik na muna ako, ipaliwanag mo na lang kay Cunningham ang nangyari sa taniman. Naniniwala ako na hindi ka na magkakaroon pa ng problema sa kanya. Agad na tumalikod at umalis si Daryl nang sabihin niya yun. Hay, agad na inayos ni Lolita ang kanyang isipan nang umalis si Daryl. Hindi na niya naiwasan pang huminga ng maluwag sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ay naglakad si Lolita kay Cunningham, napakagat na lang ito sa kanyang labi habang sinasabi na Mr. Cunningham ako. Agad namang ikinaway ni Cunningham ang kanyang kamay habang magalang na dinasabing, narinig ko ang tungkol sa trahedyang nangyari sa taniman ninyo. Alam kong biglaan ang mga nangyari kaya huwag kang mag-alala, hindi ko sisingilin ang pamilya Damien ng dahil dito. Hindi rin ako manghihingi ng kahit na ano mula sa nangyaring breach of contract. Agad na nang inig ang katawan ni Lolita nang marinig niya yun, natuwa siya ng husto habang umaangat ang kanyang mood. Sa kabilang banda, sa isang high-end na public sa Pearl City. Bagsak na nakaupo si Grady sa loob ng isa sa mga luxury room sa ikalawang palapag habang kasama ang dalawang mga sexing babae, pero wala sa mood si Grady para sa kahit na ano. Hindi tumigil sa panginginig ang katawan ni Grady habang iniisip niya ang nangyari sa private banquet na kung saan ay nagawa siyang turuan ni Cunningham ng leksyon sa harap ng lahat para sa nakikitirang manugang na iyon. Halos sumabog na ito sa galit, buwis at masyado nang nakaka-frustrate ang araw na ito. Isa namang nagdidilim at middle-aged na lalaking may tato ng alupihan sa kanyang leeg ang umupo sa harapan ni Grady, mararamdamang lumabas sa katawan nito ang isang napakalakas na aura. Ang middle-aged na lalaking ito ay walang iba kundi si Maverick, ang leader ng mga bandido sa kanilang lugar, isa itong nanlalamig at walang awang lalaki. Isang taon na ang nakalilipas mula noong nakilala ni Maverick si Grady, naging magkaibigan ang mga ito dahil pareho silang uhaw sa babae. Nang makita niya kung gaano kabagsak ang mukha ni Grady sa mga sandaling iyon, agad nang ngumiti si Maverick habang sinasabi na, hindi ka ba naaakit sa dalawang naggagandahang mga binibini sa tabi mo, Master Grady? Ano ang nakapagpasama ng timpla mo ngayon? Mapait namang ngumiti si Grady habang sumasagot ng, huwag mo na tong banggitin. Nanggigigil lang ako lalo habang iniisip ko ang bagay na yun, ano? Nasurpresa naman si Maverick habang marinig niya yun, ano ang nangyari, sabihin mo sa akin? Dito na biglang gumawa ng ingay si Grady. Gusto niya sanang magsalita pero agad din niyang pinigilan ang kanyang sarili. Pero sa huli ay nagawa niya pa rin itong ikwento kay Maverick, buwisit dahil ang lahat ng ito ay sa nakikitirang manugang ng pamilya Damien. Nagawa akong ipahiya at paalisin ni Mr. Cunningham sa kanyang private banquet ng dahil dito. Kabanata 3273, agad namang ibinahagi ni Grady ang buong pangyayari kay Maverick. Ano, nagalit ng husto si Maverick nang malaman niya kung ano ang nangyari. Dito na siya napasuntok sa lamesa habang sinasabi na, nagawa ng isang nakikitirang manugang na bastyusin si Master Grady. Siguradong gusto na nitong mamatay, pero paano nagawang makilala ng isang katulad niya ang isang kilalang tao na kagaya ni Mr. Cunningham?
Suminghal naman si Grady habang nanggigil na sinasabing, hindi niya ito kilala, napagkamala niya itong kaibigan niya kaya mukhang sinwerte lang ito kanina. Buisit hindi ko na talaga mapigilan ang galit ko, tumango naman si Maverick habang hinahawakan ang mga balikat ni Grady. Dito na niya sinabing, okay lang yan, isa lang siyang nakikitirang manugang kaya paano mo nagawang sumimangot ng dahil sa kanya? Bakit hindi na lang natin kunin ang aking mga tauhan at humanap ng pagkakataon para turuan ng leksyon ang lalaking iyon para lang mailabas mo ang iyong galit? Huwag mo siyang maliitin, Maverick, walang kahit na anong saint energy ang lalaking iyon pero nagawa pa rin niyang maging mahusay sa pakikipaglaban. Paalala ni Grady sa kanyang kaibigan, natikman ni Grady ang lakas ni Daryl sa kasalan. Nagmukha namang confident si Maverick habang nagmamalaking sinabi na, huwag kang mag-alala dahil hindi din basta-basta ang mga tauhan ko. Ngumiti naman si Grady nang marinig niya ang mga salita ni Maverick, tama nga ang kaibigan niya. Nagawa na nga ng mga tauhan itong maghasik ng kasalanan nitong mga nakaraang taon pero wala pa ring nagawa na kahit ano maging ang mga bantay sa mga ito, kaya natural lang na maging sapat ang mga ito para labanan si Daryl. Agad namang naging presko ang dibdib ni Grady habang nakangiting sinabi na, natutuwa ako sa tulong na inalok mo kung ganoon, dapat lang na ilibre kita ngayong araw, Maverick, tumatawa nitong sinabi. Dito na ipinagsali ng wine si Maverick, hintayin mo na lang na dumating ang magandang balita na magmumula sa akin, Master Grady. Samantala bumalik na si Daryl sa pamilya Damien nang marealize niya na masyado pang maaga. Kaya umupo na lang siya sa balkonahe para mag-relax sa ilalim ng araw, pagkatapos ng isang sandali ay nakabalik na rin si Lolita mula sa banquet. Mayroon akong gustong itanong sa iyo, hindi na naitago pa ni Lolita ang kanyang pagtataka habang nagtatanong ng, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Mr. Connell? Masyadong naging unpredictable ang naging trato ni Mr. Connell kay Daryl sa banquet kanina. Isa lang siyang kaibigan na nakilala ko kanina, hindi ba't nakita mo kung paano ito nangyari, walang pakialam na sinabi ni Daryl. Hindi naman makapaniwala rito ang mukha ni Lolita, magtatanong na sana itong muli nang maglakad si Damien na sinundan ni Laura. Lolita, ngumiti si Damien habang nakatingin kay Lolita, narinig ko na nagpunta ka raw sa private banquet ni Mr. Connell, ano ang sinabi ni Mr. Connell tungkol sa aksidenteng nangyari sa ating taniman, ipinahiya ka ba niya? Napakagat naman si Lolita sa kanyang labi habang sumasagot ng, ipinakita ni Mr. Connell na naiintindihan niya ang nangyari kaya hindi niya ako ipinahiya sa harap ng ibang tao. Tumingin naman si Lolita kay Daryl nang sabihin niya yun, alam niya na naging mapagbigay si Mr. Connell nang dahil kay Daryl. Magaling, napakagaling na kahinga na ng maluwag si Damien nang marinig niya yun, ngumiti lang ito habang sinasabi na, maraming mga bagay sa ating mga negosyo ang dapat na nating alalahanin para sa maganda nitong takbo sa hinaharap. Oo nga pala, maaari mo na itong sabihin kay Daryl, sa bagay asawa mo na siya ngayon. Mukha namang naguguluhan dito si Lolita, hindi na niya naiwasan pang mapatingin kay Daryl. Napakamot naman si Daryl sa kanyang ulo habang sinasabi na, alam ko na mahusay pagdating dito si Lolita kaya hindi na niya kailangan ng tulong ko. Ngumiti naman si Damien nang makita niya ang pagpapakumbaba ni Daryl, pero agad naman siyang niloko ni Laura. Hindi mo man lang nagawang makisali sa usapin ng pamilya, pinaplano mo ba talagang maging pabigat sa asawa mo habang buhay? Nagawa pa rin siyang maliitin ni Laura kahit na noong turuan ni Daryl si Grady ng leksyon sa kasalan. Kabanata 3274, maging si Lolita ay nagpakita ng nadidismayang tingin kay Daryl, marami pa siyang inaasahan kay Daryl pero hindi niya inaasahan na mawawalan nito ng motibasyon. Agad na umalis si Lolita kasama si Laura nang makaramdam ito ng pagkadismaya sa kanyang dibdib. Hay, nang makaalis ang dalawa, nagbuntong hininga na lang si Damien habang sinasabi na, hayaan mo na muna siya, Mr. Daryl, mayroon lang talagang panlalamig sa pagkatao ni Lolita pero sinasabi ko sa iyo na may mabuti itong puso. Bahagya namang ngumiti si Daryl habang sumasagot ng, huwag kang mag-alala dahil nangako po ako sa inyo, Master, iingatan ko po si Lolita hanggat hindi pa tapos ang ating kasunduan. Pagkatapos na mag-usap ng dalawa ay agad na nagpunta si Daryl sa dalampasigan para bisitahin si Adolf at ang kanyang inaanak dahil masyado pang maaga. Nitong mga nakaraang araw ay nagawang gamitin ni Damien ang kanyang mga koneksyon para maghanap ng balita tungkol kina Mia Oyeng at Yan Hong sa buong Roland Continent, pero wala pa rin silang natanggap ng kahit ano sa dalawa.
Hindi na makapaghintay pa si Daryl kaya agad siyang nagpunta kay Adolf para kumuha ng impormasyon. Si Adolf ay isang kilalang manggagamot sa Pearl City, marami itong mga kilalang tao at koneksyon kaya naniniwala si Daryl na makakakuha siya ng balita tungkol kina Mia Oyeng at Yan Hong rito. Nang makaalis siya sa manor, agad na napansin ni Daryl na may sumusunod sa kanya. Dito na niya na-realize ang pagsunod ng ilang mga maskuladong lalaki sa kanyang likuran. Mayroon ang mga itong mababagsik at kahinahinalang mga mukha, sabagay masyado ring malakas ang mga ito matapos nilang maglabas ng aurang nasa Saint King level. Agad na nakuha ng mga ito ang interes ni Daryl, hindi naman nagpanik si Daryl nang mapansin niya ang mga ito. Agad siyang nagpunta sa isang mahirap at malayong lugar malapit sa isang bundok nang nakaalis siya sa Pearl City, Hoy. Agad na napahinto si Daryl sa paglalakad nang makarating siya sa loob ng gubat. Dito na siya tumalikod para tanungin ang mga taong sumusunod sa kanya, bakit niyo ako sinusundan? Tumingin naman ang mga lalaki sa isa't isa, naging mabagsik ang kanilang mga mata habang mabilis na pinapaligiran si Daryl. Si Cyclops ang tumatayong leader ng grupong ito, inobserbahan niya si Daryl habang sinasabi na, "Hoy, hindi ba't ikaw ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien?" Tumango namang sumagot si Daryl ng, "Oo, ako nga yun." Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Cyclops nang marinig niya yon. Dito na niya nanlalamig na sinabing, "Tama kami kung ganoon, nagawa mong banggay ng isang tao na dapat hindi mo binabangga. Kaya papipiliin ka namin kung magagawa mo bang baliin ang isa sa iyong mga braso kapalit ng iyong buhay, baliin ang isa sa aking mga braso." Napasimangot naman si Daryl bago tumatawang sabihin na, "Kung tama ang hinala ko, kayo ang mga taong ipinadala ni Grady tama. Maganda ang mood ko ngayon, ayaw ko kayong saktan kaya umalis na kayo." Ha, agad na nagalit ang lahat nang marinig yun ni Cyclops at ng kanyang mga tauhan. Isa lang itong nakikitirang manugang na umaasa sa kanyang asawa pero nagawa pa rin itong maliitin sila, mukhang gusto na talaga nitong mamatay. "Lumpuhin ninyo ang isang yan," galit na isinigaw ni Cyclops. Wow! Agad na sumugod ang ilan sa mga tauhan ni Cyclops kay Daryl habang nasa gitna ito ng kanyang pagsasalita. Ngumiti naman si Daryl nang makita niyang paparating ang mga tauhan ni Cyclops, agad niyang ginamit ang kanyang internal energy bago umabante at sagupain ang mga ito. Hindi naging mahina ang mga tauhan ni Cyclops pero walang-wala pa rin ang mga ito kung ikukumpara kay Daryl, sa loob lang ng isang saglit ay nagawang pabagsakin ni Daryl ang kalahati ng mga tauhan ni Cyclops. Nanginig ang mga tauhan ni Cyclops nang makita niya ito. Dito na siya nabablangkong tiningnan si Daryl habang nakakaramdam ng matinding galit sa kanyang dibdib. Walang saint energy ang lalaking ito pero nagawa niya paring maging ganito kalakas, mabilis na bumagsak ang ilan sa kanyang mga kasama bago pa niya makita ng malinaw si Daryl. Paano niya nagawa ito slap? Habang nasa gitna ng kanyang ng pagkagulat si Cyclops ay agad na umabante ang malakidlat na si Daryl. Sinampal nito ng malakas ang mukha ni Cyclops, matapos nitong gumawa ng isang miserableng pag-iyak ay agad na tumalsik patalikod ang katawan ni Cyclops bago bumagsak ng malakas sa lupa. At bago pa man ito makatayo ay agad siyang inapakan ni Daryl. Kasalukuyan naman relaxed si Daryl sa mga sandaling ito, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay habang sinasabi na, "Magsalita ka, si Grady ba ang nagpadala sa inyo?" "Ikaw," nagalit ng gusto si Cyclops nang apakan siya ni Daryl. Dito na siya sumigaw ng, "Si Maverick ang boss ko. Sinisigurado ko sa'yo na tutuparin niya ang kahilingan mong mamatay sa sandaling may mangyari sa'kin." Ganito rin ang sinabi ng kanyang mga kasama, "Hoy, hinding-hindi ka pakakawala ni Boss Maverick, hintayin mo na lang ang iyong kamatayan." Kabanata 3275, Maverick. Napasimangot si Daryl sa kanyang sarili nang marinig niya yun. Narinig na niya ang tungkol kay Maverick noong nag-usap sila ni Damien. Isa raw itong ubod ng samang tao sa kanilang syudad. Pero hindi ko naman kilala ang lalaking yun kaya bakit niya magagawang magdala ng tauhan para sundan ako? Habang bumubulong sa kanyang puso, wala nang pakialam si Daryl para isipin ito ng husto. Nanlalamig lang siyang sumagot ng, "Bumalik ka at sabihin mo sa boss mong si Maverick na magpunta rito kung gusto niya talagang maghanap ng gulo sa'kin, hihintayin ko siya rito." Pagkatapos niyang magsalita ay agad na tumalikod si Daryl bago maglakad palayo. Nang makabalik siya sa Pearl City, isang lalaki ang nagmamadaling maglakad papunta sa kanya. Makikita rin ang isang carwaheng hinihila ng unicorn sa tabi nito.
Mr. Daryl, magalang na nagsalita ang lalaki nang makarating ito sa harapan ni Daryl. Iniimbitahan po kayo ni Mr. Connang sa mansyon para makipag-usap. Si Connang, bakit naman niya ako hinahanap? Napasimangot naman si Daryl pero agad pa rin siyang sumakay sa karwahe matapos nito. Hindi nagtagal ay nakarating na rin siya sa pribadong mansyon ni Connang, dinala siya ng mga tauhan nito sa ikalawang palapag. Hi, agad na natigilan si Daryl nang makarating siya sa isang meeting room sa ikalawang palapag. Dito niya kasi nakita ang isang pinagpala at sexing babae na nakasuot ng kulay pulang dress habang nakaupo roon. Nagmukha itong attractive sa sinumang titingin sa kanya. Ito ay walang iba kundi si Olena, Mr. Daryl. Agad na tumayo si Olena habang ipinapakita ang matinding pagrespeto sa maganda niyang mukha. Ipagpaumanhin mo ang hindi ko paglapit sa iyo sa private banquet kanina. Nasa mansyon din si Olena nang idaos ang private banquet ni Connang pero bilang leader ng Blood Hand Organization, mas maging maigi para sa kanya na huwag magpakita sa mga bisita ng banquet. Nakangiti namang sumagot si Daryl nang, dinala mo ako rito para sabihin yan. Sinabihan pala kita na maghanap ng tao para sakin, kumusta na yon? Sinabihan ni Daryl si Olena na hanapin sina Mia Oyeng at Yan Hong nung nasa Atlantis pa lang sila. Nagpadala ako ng tao para hanapin ang mga ito pero wala pa rin akong balita sa mga ito hanggang ngayon. Napakagat na lang sa kanyang labi si Olena habang napapahiyang sinasabi na, pero huwag kang mag-alala Mr. Daryl, gagawin ko ang lahat para hanapin ang dalawang babaeng yun. Hi, medyo nadismaya si Daryl nang marinig niya ito pero agad pa rin siyang tumango kay Olena. Mr. Daryl, at pagkatapos ay naglakad si Olena paabante habang sinasabi na, nakita mo naman kung gaano ako naging seryoso sa pabor na ibinibigay ko sayo. Maibibigay mo na ba sa akin ngayon ang antidote para sa Affix Immortal Pill? Napuno ng pag-asa si Olena nang sabihin niya yun, noong mga sandaling iyon ay dahan-dahan ang umeepekto ang kinukonsumo niyang Affix Immortal Pill. Kaya natural lang na maramdaman ni Olena ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit niya hinanap niya si Daryl para sa antidote. Hindi na naiwasan pang matawa ni Daryl nang makita niya ang itsura ni Olena, sa hinaba-haba ng usapan namin, para lang pala ito sa antidote. Agad na kinuha ni Daryl ang antidote sa kanyang bulsa para ibigay ito kay Olena. Nagkataong mayroon akong dala na isang piraso ng pill, maaari mo na itong inumin pero tandaan mo na kalahating taon lang ang itatagal ng bawat isang pill na ibibigay ko sayo. Pagkatapos ng kalahating taon ay mangangailangan kang muli ng antidote sa akin para tuluyang kang gumaling. Nagtanong ng seryoso sa kanyang pagsasalita habang makikita ang pagkatuso sa kanyang mukha. Nagawang magsinungaling ni Daryl kay Olena, gagaling na ito sa sandaling inumin niya ang antidote kaya wala nang katuturan ang tungkol sa epekto nitong tatagal lamang ng kalahating taon. Ginawa lang niya ito para takutin si Olena, ayaw pa sanang ibigay ni Daryl kay Olena ang antidote. Pero napagdesisyonan pa rin niyang ibigay ito matapos niyang maisip na kakailanganin niya pa ang tulong nito. Maraming salamat Mr. Daryl, ininom ni Olena ang antidote sa pamamagitan ng paglunok nito mula sa kanyang bibig. Tumango namang nagpaalala si Daryl nang, dapat ka nang magmadali sa paghahanap sa mga kasama ko. Walang problema Mr. Daryl, pagkatapos nilang mag-usap ng ilang sandali ay nagpaalam na rin si Daryl kay Olena. Samantala sa loob ng isang abandonadong bahay sa hilagang kanluran ng Pearl City, umupo si Maverick sa harapan ng campfire habang ipinapakita ang nagdidilim niyang mukha. Habang takot namang tumayo sa kanyang harapan ang kanyang mga tagasunod. Nagmukhang kawawa ang mga ito matapos magtamo ng namamagang mga mukha at basag na mga ilong sa laban kanina. Isa talaga itong nakakahiyang pangyayari para sa kanilang lahat. Sila ay walang iba kundi si Cyclops at ang kanyang mga tauhang sumunod kay Daryl kaninang umaga. Buisit, dito na tumitig si Maverick kay Cyclops at sa mga tauhan nito habang galit na naninermon sa kanila. Mga mangmang ba kayong lahat? Napakarami ninyo pero paano kayong natalo ng isang nakikitirang manugang, nagawa pa kayong turuan ng leksyon, hindi nyo man lang matalo ang isang lalaki na umaasa lang sa kanyang asawa mga wala kayong kwenta.